Sa deferred annuity, sinabi ko na yan nung una sa ordinary annuity na video na ang deferred ay sinadya mong i-delay yung first payment mo. So, dumaan ka muna sa ilang period bago ka magbayad ng first payment mo. So, ito yung delay. Pero, every end of the year pa rin ito. Okay? Kaya ito yung delay niya. After, ito yung simula dapat magbabayad ka sana dito pero hintayin mo muna yung end of the year. Kaya, or end of the period. So, nahantay mo, dito ka nang magbabayad ng first payment. Okay? Gets? Ganun lang naman. Okay, kung ita-translate ko to, ang P na to, kung i-convert ko ang AAA na to into principal. Di ba, ito ay future value ang mga to. Ikumpara natin sa P. Kaya ito ay galing sa future value formula. Ulit, no? So, ang A over 1 plus I raised to ay kung i-cross multiply mo itong denominator sa P, babalik yan sa future value formula. And yeah, yung 1 plus I raised to D plus 1, ito yung future value ng maliit na P dito. So, D plus 1. Yun yung period niya. Ibig sabihin ng D, deferred yan Deferral. Ito, dagdagan natin ng deferral ng isang period. Another period. Hanggang sa paubos na ang period. So yan, mangyari, sinunod ko lang itong mga period. Naging ganyan. Hanggang sa last period. N. After that, multiply ulit natin both sides ng 1 plus I. Para masummarize natin siya. Tulad ng ginawa ko ng ordinary annuity. And then, itong first equation, kasi tignan mo sa second equation dito, ay hanggang n-1 siya. Kasi, di ba nung minultiply both sides mo ng 1 plus I, nabawasan tong D plus 1. Itong D plus 1, naging D. Itong D plus 2, naging D plus 1. Kasi nabawasan ng 1 plus I. Dito naman, n1 minus 1 naging n minus 2. Ang n naging n minus 1. And itong expression na to, natitira, ay kung i-transpose mo yung dito sa arrow, sundan mo tong arrow, kung i-transpose mo yung isang term na a over 1 plus I raised to n sa kabila, yan na yon yung nasa second equation. Kaya itong sinasircle ng mouse cursor ko, papalitan mo yun ng p minus a over 1 plus I raised to n. Tadan! Ayan. And then yung p, transpose mo sa kasama niyang p sa kabila. And maging ganyan. Ano ito, i-combine mo na to LCD. Shortcut ko na magiging ganito. And again, meron tayong future value formula. Ilagay natin dyan. Dito. Ganyan. So kung titignan mo sa formula ng ordinary annuity guys, ang difference ng formula ng deferred at saka ordinary, ay pag sa deferred, dito guys, imbis na n lang, kasi sa ordinary n1, n lang yan. Parehas to n to. Tapos sa future niya, n lang din to. Sa deferred guys, itong 1 plus I raised to n, dadagdagan mo ng minus d. Basta nasa denominator, minus d. Ito din minus d. Pag deferred. Okay? Para mas mabilis i-memorize. Formula ay example. A company plans to establish a scholarship fund beginning 4 years from now. Ito yung deferred niya. 4. It will deposit 30,000 at the end of every quarter into an investment account for 6 years. So, 4 na beses siyang nagde-deposit every 1 year. So, 4 times 6 years. 24 lahat ng 24 quarters yan. 24 periods. Okay. The investment earns 8% nominal interest compounding monthly.
Determine the accumulated amount in the fund immediately after the last quarterly deposit. So, nag-antay ka ng 4 years or 16 quarters para quarter lahat. After ng 16 quarters, saka ka mag-start mag-deposit ng 30,000. Pero end of the year period pa rin. So, yung A na to, yun yung 30,000. Hanggang maubos ang 40 quarters. Pero before natin i-solve daw yung future value, kailangan natin i-convert muna yung interest rate natin ng compounded monthly, gawin natin compounded quarterly kasi per quarter tayo na di-deposit. So, dapat ang monthly maging quarterly. So, from monthly, naging quarterly. Kailangan magtugma or else mali ang sagot. Ito na yung future formula. Gamit yung future value formula. Substitute. Ito na yung gagamitin natin na interest rate. Compounded quarterly na yan. Since compounded quarterly, hatiin mo yan ng tig 4. Tapos yung period mo, 40 quarters minus 16 quarters. Kasi minus D yan. Deferral yan. Ito na yung sagot. Ganun lang guys. Formula based. Actually guys, pwede mong gamitin ang ordinary annuity formula pa rin dito. May mga times balat na nakakalito. Pero pwede. Pero ngayon, formula based na lang muna tayo. Gamit ang deferred formula. Okay, this time, a worker decides to save for retirement. He will wait 5 years before making deposits of 18,000 every 6 months. Ibig sabihin na every 6 months, every semi-annual. Okay? So sabi na, maghintay siya ng 5 years bago siya mag-start mag-deposit ng 18,000 every 6 months for 8 years. Saan yung ano? Ito, na-late siya. So ito, yung 5 year na walang bayad, ito yung deferral. Times 2 para semi-annual siya. 10 semi-annual periods. After 10 semi-annual periods, saka siya nagbayad ng first bayad niya. Ito yung first 6 months. Yung 12, yung second 6 months. Hanggang mapunta sa ika-26. 26th semi-annual period. Okay? Tapos, before natin makompute yung P, kailangan natin i-convert yung interest rate na compounded monthly. Dapat compounded semi-annually yan. Kaya monthly, naging annually, semi-annually. Ayun lang. So, actually ito, substitute mo lang pala ito. 9.17% na compounded semi-annual yung interest rate natin. Hahatiin natin yan ng dalawa kasi semi-annual nga eh. Tapos yung 26 minus 10. Ganun lang. Okay, next. Ito ay mahirap na problem naman. On the day his grandson was born, a man deposited to a trust company a sufficient amount of money so that the boy could receive 5 annual payments of 10,000 each for his college tuition fees, starting with his 18th birthday. Interest at the rate of 12% per annum was to be paid on all amounts on deposit. There was also a provision that the grandson could elect to withdraw no annual payments and receive a single lump amount on his 25th birthday. The grandson chose this option. How much did the boy receive as the single payment? How much did the grandfather deposit? Sabi na dyan, ang grandson, kakapanganak lang si bata. Nag-deposit na siya ng amount ng pera sa bangko.
After 5 years. Ay, wait lang. Ano tong 10 semi-annual? Ala, mali. Dapat ano to? Hindi to, after 17 dapat yan. 17 years. After 17 years na pinapalaki yung deposit, dito na lumabas, kaka-birthday na lang yung bata, ng 18 years old na yung bata dito. Meron na silang natanggap na 10,000. Guys, huwag niyo pansinin itong 10 semi-annual. Nagkamali lang ako dyan ha. Wala yan. Dapat 17 years yan. 17 years. Okay, so dito na nag-start 10,000. Another 10,000, another 10,000, another 10,000 hanggang sa maubos daw yung 5 years. 10,000 every year for 5 years. Pero hindi tinanggap ni bata yan. Gusto niya daw, imbis na ganyan daw, iipunin daw to, wag mo nang lumabas. Palabasin sila pag ika-25 birthday niya. Lump sum at 25. So, amount deposit. So, paano mo kunin yung F dito sa huli? Kunin mo muna to yung F prime. Kasi may space dyan bawal. Kaya dito ka muna. So, 10,000 each. Ito ay deferred annuity formula. Gamitin mo lang yan. Maging ganyan. And ito na yung gagamitin mo na principal mo para makuha mo yung future na F. So, ginamit ko na siyang principal dito. At ilang taon ang pagitan nila? 1, 2, 3. 3 years. Kaya 3 years, and ito na yung bagong principal. Ito na. Future. Ano naman sa P? Kung ginagamit natin yung formula ng principal, ganito lang. Pero, pwede rin natin makuha yung P without using the formula ng deferred. Pwede natin gamitin yung formula ng future value na P times 1 plus I raised to N lang. Kasi naging point load na siya. Naging resultant na siya dito. Another resultant dito. Dalawa na lang silang natitira. Pwede mo na siya makompute gamit yung formula niyan. Tapos na. Thank you ulit.